Magandang araw mga ka-talkers, mga ka-talkies, mga ka-toshis. Welcome lang po sa ating panibagong vlog dito sa Talking Toshi Sports. Alright, simulan na natin itong pagbibigay natin ng konting prediction, konting overview, konting masasabi natin, no? Ika nga nila prognosis dito sa mangyayaring semifinals. 4 na teams na lang po sila. Okay? Semifinals, awayan ng mga magkakapatid. Wala mo na magkakapatid-kapatid, wala mo na magkamag-anak. Ha? Magkapatid sa negosyo pero magkaaway sa court. Yan. Okay? Yan ang makikita natin sa simula sa linggo, no? January 4. Alright. So, simulan na natin ang ating pagtalakay, paghimay-himay ng mga bagay-bagay tungkol dito sa semifinals ng PBA Season 50. San Miguel Beermen versus Barangay Ginebra. Okay? Lasingang umaatikabo. Alam natin na tapos na yung lasingan ng Disyembre, no? Maraming beses na tayong tawag ito nakonsumo ang maraming tao na produkto ng dalawang teams na ito. Okay? Sino kaya unang malalasing dito? Okay? Sino unang matutumba sa labanan na SMB at Barangay Ginebra? Unang-una sa San Miguel Beermen, ang point of offense sila, palagi nilang dapat gagamitin itong si Junmar Fajardo. Okay, wala naman ng ibang point of offense, sentro ng opensa ng San Miguel, walang iba kundi na itong si Junmar Fajardo. Yan ang main strength ng San Miguel Beermen. Okay? At patuloy din dapat yung suporta ng bench, no? Bench players, no? Troliano, Brondial, Cruz, yung Adamson connection, no? Of course, you have Motau Tua and the rest of the bench players ng San Miguel Beermen. Malalim ang paghuhugutan, ni Coach Leo Austria dyan. Okay? And of course, when San Miguel Beermen or the SMB scores 100 points and above, malamang mananalo sila. Sa kanila yung laro, yung tempo ng laro sa kanila pag ganyan ang iskoran, because San Miguel Beermen averages more or less mga 97 pataas ang puntos niyan, 100 points pataas ang kanila average sa offense. Okay? Kung pagka pataasan ng puntos ng laro, lamang dyan ang San Miguel Beermen, At yung sakit nila na complacency, pagka malaki ang lamang nila, habulin ng kalaban third quarter, fourth quarter, liliit ang lamang, matatalo pa sila. Okay? O di kaya naman, starting very slow. Okay? At, yun yung negative, complacency. Ito naman yung positive sa kanila, yung nakakabawi sila. Okay? Slow start, tapos babawi sila sa second half. Yun naman ang maganda sa kanila, magugulat yung kalaban sa kanila, biglang meron parang switch on na switch, na para sila magbigay ng para gumana yung kanilang opensa. Okay? At yan ang minsan kadalasan ikinagugulat ng mga kalaban ng San Miguel Beermen, yung resiliency nila. Okay? Bagsak nung una, slow start, yan ang isa sa mga titingnan ng Ginebra or babantayan ng Ginebra, yung resiliency, pagbawi, pag-rest back ng San Miguel Beermen sa second half. Okay? They are very, very dangerous pag ganyan na nangyayari. Nagpapabugbog muna tapos babawi sa dulo.
Okay? Now, for Barangay Ginebra, yon isa sa mga puntos yon, ano? Kasi ano to, ang Ginebra kasi defensive team eh. More on the defensive team sila, the defensive side sila, no? So they should kumbaga parang hindi improve eh. Intensify their defense more, no, lalo na dito kay Junmar Fajardo. Pero in terms of defense, pwede sila mamili. Okay? Pick your poison. Sino mas babantayan mo? Bench players o si Junmar Fajardo? Yan ang dapat game plan na i-formulate the defensive plan ni Coach Tim Cone. Okay? Sino pa i-scorein mo? Bench players or si Junmar Fajardo alone? Yan. Okay? So, titingnan natin sa serye. Babantayan natin yan. Ano? Okay. Rebounds. Sigurado ako, mga kababayan, medyo may angat, may lamang ang San Miguel Beermen pagdating sa rebounds. Kasi walang masyadong malaking mama. No? Walang talagang... Well, nandiyan pa si Japet Aguilar, pero unlike San Miguel Beermen, may tautuwa ka, meron kang Brondial, meron ka pang Junmar Fajardo pangkuha ng rebounds. Offensive rebounds specifically, para makakuha ka ng multiple possessions, makapuntos ka on the second chance, ano? Sa second chance points para makabuslo kapag just in case magmintis ka, no? Sa Ginebra, medyo lugi sila dyan. Dehado sila dyan. Although you have a Japet Aguilar, okay, lamang pa rin sa rebounds ang San Miguel Beermen. Okay, nakita naman natin yan sa mga nakaraang laro nila sa eliminations, ano? Yun na nagiging strength nila, yung second chance points and then offensive rebounds. Okay, low scoring ball game favors Barangay Ginebra, okay, because of their defense nga, ano? I'm expecting good or excellent performances from RJ Abariento, Stephen Holt, and Troy Rosario. Hindi ko pa masyadong nakikita at naririnig ang pangalan na Troy Rosario sa opensa, no? Or maging best player. Okay? So, hintayin natin ito si Troy Rosario na pumutok. Okay? Para dito sa Barangay Ginebra. Alright? Now, my prediction here is San Miguel Beermen in either Game 6 or Game 7. Okay? Sila papasok sa finals to defend their crown. Game 6 or Game 7 ang panalo na sila. Okay? So, yan. Pero magandang laro ito. Worth watching, mga kababayan. Pero my prediction, my fearless forecast is SMB in 6 or 7, mga kababayan. Okay, patungo naman tayo dito sa Meralco TNT. Okay? Meralco. Okay? They should have consistent contributions from Bong Quinto, Chris Banquero, Chris Newsome. Of course, ito yung kanilang go-to guy, leader. Okay? And etong si CJ Cancino, yung kanilang bagong recruit, yung rookie nila. Okay? Maganda ang nilalaro nitong CJ Cancino. Okay? So, you have to be consistent with your contributions. Malaki ang maitutulong mo sa Meralco Bolt, sa opensa ng Meralco. Itong si CJ Cancino. Ilang beses na ito naging best player. Mga 2-3 beses, ano? Okay? Maganda ay nilalaro niya. Okay? Maganda ang compliment niya sa laruan ni Chris Newsome. Okay? So, yan. At continuous ball movement with that complements their half-court setup. Okay? Kasi hindi masyadong hindi masyadong takbuhin o matakbuhin or ma-fast break itong Meralco. Half-court setup sila. Okay? Pagka ganyan ang laruan ninyo, kailangan ang ball movement mabilis para malito yung depensa ng TNT at this point, at this situation, ano?
Okay? I'm still waiting for Brandon Bates para ma-jack up niya, maitaas niya yung kanyang opensa. Ay sa depensa medyo okay na eh, no? Nakakaagapay siya sa depensa. Pero sa opensa, sa rebounding, okay? Mas paitingin pa niya. Okay? Malaki rin ang magagawa niya bilang malaking manlalaro ng Meralco Bolts. Ano? Malaki ang may ko-contribute niya. Okay? So that's for Meralco. Now for TNT, fast break plays. Ito ang magiging strength ng TNT. Takbuhan. So Coach Luigi Trillo should be ready, should prepare for fast break plays and prepare his bench players. No, dapat gagamit siya ng bench players dahil papagurin ni sigurado ako ng TNT ang Meralco pagdating sa takbuhan sa fast break points, ano? And isa pa, outside shooting, perennial not perennial, ano ba ang tawag doon na tawag dito? Expertise ng isa sa mga weapons na ginagamit ng TNT ay ang kanilang outside shooting with the likes of Pogoy, Jordan Heading. Nakaka-4 pa yan, ano? And lately, ito si Stingray ng Batak, ano? Nagtitira rin sa labas to. Tapos meron pa siyang medium range jumper. Okay? So, babantayan nila din ito si ng Batak. Okay? Oftana, Calvin Oftana, of course, ano? Nung nakapasok ang TNT sa semifinals ng mga nakaraang conference, lalo na nitong latest lang, ano, wala ito si Ray ng Batak, injured eh. Okay? So ano ang magiging itsura ng TNT? What would be the complexion of the game kapag nandyan si Stingray ng Batak? Okay? Palagay ko mag-iiba ang laruan ng TNT at malaki ang magko-contribute ni Ray ng Batak. No? Nandiyan pa si Jordan Heading. Okay naman na yata ang kanyang kalusugan or yung injury niya dati, 'di ba, dito yata sa tadyang, sa ribs yata, ano? Hindi ako nagkakamali. Okay? So we can see a healthy TNT team, ano? All right. Major contributions from gusto ko makakita itong umiscore eh, no? Si Kevin Ferrer at saka to si Gio Halalon. Alam naman natin ang laruan ni Gio Halalon. Simula pa nung nasa Arellano Chiefs siya. At nung napunta sa Magnolia, nag-Northport siya. Okay? At eventually napunta na siya rito sa TNT. Okay? So, with the absence of Jason Castro na nagpapagaling pa rin, kailangan na tingnan natin ang major contributions itong si Gio Halalon at saka itong si Kevin Ferrer. Outside shooter din to si Kevin Ferrer. Kung natatandaan nyo itong laban nila sa Ateneo, UST FEU. Okay? Sunod-sunod na tres, ano? Kalaban niya si si Pogoy din nun. Okay? FEU si Pogoy, no? Tsaka sila Chester si Mike Tolomia. Yan ang mga kalaban nila dati, mga panahon nila, no? Okay? So, hintayin natin ang contributions nitong dalawang players na to. Alright? My fearless forecast predictions sa Meralco TNT, evenly matched teams, ano? Nip and tuck affair ang magiging laruan dito. Masasabi ko rito, either team pwedeng manalo. Meralco or TNT in Game 6. Okay? In Game 6. Yan po ang aking fearless forecast. Meralco or TNT in 6 games. Yan. Okay? So, hintayin natin mga kabayan. Wala akong tumatulak kabigin dito sa dalawang to. Parehong evenly matched, no? Evenly matched, parang magaling evenly matched teams, ano? Alright. One thing in common,
The name of the name of the game or the name of this semifinals round, no? Ngayong season 50 Philippine Cup. Okay, alam naman natin kung sino defending champion, SMB. Etong tatlong ito, okay? All three teams are out, no? To defeat, no? To chase after San Miguel Beermen. Ganti ang kanilang laruan dyan, ang kanilang name of the game, ika nga nila, no? Itong Barangay Ginebra, nasipa ng San Miguel Beermen sa mga playoffs, sa mga semifinals, sa mga nakaraan, gusto nila makaganti. Gusto nila makapasok sa finals. Kaya itong Meralco, ganun din. Nasisipa rin minsan ng San Miguel ito yata, once yata, kung di ako nagkakamali. Isa sa mga conference last year, sinipa sila ng San Miguel Beermen para makapasok sa finals yata or sa semifinals kung di ako nagkakamali, Wala lang akong hawak na data ngayon, Okay, but just the same, Meralco is after San Miguel Beermen, especially, gusto nilang makakuha pa ng isa pang championship. Okay? Kalaban itong San Miguel. Natatandaan nyo ba yon? Yung jump shot ni winning shot ni Chris Newsome, San Miguel Beermen ang kalaban, Yan. So, gustong maulit-ulit ng Meralco na makapasok sa finals, kalaban ulit ang San Miguel Beermen. They're after the back-to-back championships, All Filipino championships against San Miguel Beermen. And of course, TNT, naharangan sila doon sa kanilang Grand Slam bid, yung Grand Slam dream nila, naharangan nito San Miguel Beermen last season. Okay, gusto nilang gumanti rin. Okay, so ganti, revenge, ang name of the game laban dito sa San Miguel Beermen. Okay? So, maganda itong semifinals na to. Away magkakapatid. Sibling rivalry at its very best, mga kababayan. Patuloy po ninyong suportahan ang ating YouTube channel, Talking Toshi Sports. Okay? Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe. Dali lang mag-subscribe. Pindutin nyo lang yung subscribe button. Okay na yan. Okay? At para updated kayo sa mga videos na ating ina-upload. Alright, maraming salamat po sa patuloy ninyong panonood at patuloy ninyong pagsuporta sa ating mga sports vlog dito sa Talking Toshi Sports. Magandang araw po sa inyo lahat at maraming salamat po.